Maligayang pagbabalik. Pag-uusapan natin ngayon si Casimero at Tapales. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell button para lagi kang updated sa sunod nating upload. Hindi lalagpas ng 6 na rounds si Tapales. Ito ang matapang na hula ni former 2 Division World Champion Timothy Bradley Jr. Sa huling panayam nga kay Bradley ay nireal talk nito ang mga boxing fans. Ayon kay Bradley na wala umanong pag-asa ang ating kababayan na si Unified IBF and WBA Super Bantamweight Champion Marlon Tapales sa napipinto nitong napakalaking laban kontra sa walang talo at tinaguriang halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Buong tapang na iginiit nitong si Bradley na madali lang umanong dudurogin ni Inoue itong si Tapales. Sa prediction ni Bradley ay hindi umano hihigit sa 6 na rounds ang ating pambato na si Tapales. Paliwanag ni Bradley na hindi naman daw sa may kinikilingan siya dahil batid naman umano niya na may ibubuga din itong si Tapales. Ayon sa kanya ay may kakayahan din daw itong si Tapales na mang-knockout ng kalaban. At matibay din daw ang loob nito dahil ayon sa kanya ay lahat naman daw ng boxers na galing sa Pinas ay kilalang matigas at palaban. Subalit ibang level daw talaga ang Japanese Monster. Saad pa nga ni Bradley na kahit gaano pa daw katibay itong si Tapales ay pagmumukhain lang daw itong mahinang nilalang ni Naoya Inoue. Dagdag pa ni Bradley na sorry lang daw sa mga fans ni Tapales pero magiging easy fight lang daw talaga ito kay Inoue. Sa kabilang banda naman ay mas lalong ginaganahan ng ating kababayan na si Tapales sa kanyang pag-iinsayo dahil habang minamalait ito ng karamihan ay mas lalo nga itong nagiging gutom na pabagsakin ang monster ng Japan. Habang nakakarinig nga ito ng mga negatibong kritisismo ay mas lalo naman itong nagiging determinado na ipatikim kay Inoue ang kauna-unahan nitong talo sa kanyang boxing career. Dahil sa mga taong walang tiwala sa kanyang kakayahan ay mas lalo namang namomotivate itong si Tapales na ipumukha sa mga nagdududa sa kanyang abilidad na mali ang kanilang inaakala tungkol sa kanya. Samantala sa ibang balita naman, muli na naman nga pong bumanat si former 3 Division Champion Jandriel Casimero sa kanyang mga haters. Sa kanyang official Facebook page nga ay nagpost ito ng isang lumang video ng isang laban nito na kung saan ay nilagyan nga po niya ito ng caption na ito yung laban ko dati na nag-riot na hindi ko malilimutan. Kaya sa dami ng bumabati ko sa akin, hindi nyo ako magigiba. Ang laman nga po ng naturang video ay ang naging controversial na laban ni Casimero nang dumayo ito sa bansang Argentina noong February 11, 2012 para kalabanin nga ang pambato ng naturang bansa na walang iba nga kundi si Alberto Lasarte. Kasama nga dito ni Casimero ay si Sean Gibbons bilang promoter at ang kapatid na si Jason Casimero. Mapapansin naman sa nasabing video na ilang minuto lamang matapos ma-knockout ni Casimero si Lasarte ay agad namang nag-alburuto ang mga Argentinian fans na kung saan nga ay pinagbabato nila ng tuwalya at upuan ang buong team Casimero. Hanggang sa dumating nga sa punto na kinuyog na sila, pinagsusuntok at pinagsisipa ng mga fans ng kalaban na kung saan naman ay kinakailangan na nilang tumakas para makaligtas nga sa atake ng mga galit na Argentinian fans. Pahabol pa ngang komento ni Cuadro Alas sa naturang video. Promotion sa kanila, referee sa kanila, lugar sa kanila, judge sa kanila, lahat sa kanila. Pero itong kamao ko, hindi sa kanila. Ito lang tandaan ninyo mga boss, lahat ng laban ko sa ibang bansa, puro pain ako. Pero sila ang nabibiktima. Ang ginagawa ko, itutumba ko sila sa mga laban ko kasi alam ko pag umabot ng rounds, talo ako. Malinaw po ang mensaheng pinaparating ni Casimero na kahit anong pambabatikos ang sabihin ng mga haters niya, kahit gaano kadami ang mga kumukontra sa kanya, at kahit magkampihan pa nga ang lahat para pabagsakin siya, ay hindi niya iyon hahayaang mangyari. Tila nga sinasabi nito na dahil danas na niya ang lahat ng mahihirap na sitwasyon sa kanyang buhay at karera, kaya nga wala na itong dahilan para sumuko. Ibig lang ipahiwatig ng binansagang angas ng Pinas na hanggang nakakasuntok ang mga kamao nito ay hindi ito papayag na basta-basta na lamang matatalo at gagawin ito ang lahat para manalo
hindi lang sa pamamagitan ng desisyon kundi sa pamamagitan ng knockout.